Kakaunti ang mag-aakala na mula sa isang pares ng panty ng katulong at isang ginamit na kondom, isang nakakapanindig balahibong trahedya ang nagsimula na nagresulta sa malagim na kamatayan ng 2 tao at isang sentensiyang kamatayan para sa salarin. Sa huling bahagi ng Hunyo 2021, sa isang liblib na barangay sa probinsya ng Palawan, si Mang Jose, isang 30 taong gulang na lalaking Batak, ay nagsimulang makaramdam ng matinding pagkabagabag. Halos 1 buwan na ang nakalipas mula nang huli niyang matanggap ang tawag mula sa kanyang asawa, si Aling Nena, 28 taong gulang. 3 buwan bago nito. Dahil sa matinding kahirapan sa probinsya, napilitan siyang lumuha. Iwanan ang kanilang maliit na anak sa pangangalaga ng kanyang asawa upang magtrabaho bilang isang katulong sa Maynila, umaasa na kumita ng pera upang suportahan ang kanyang pamilya. Sa unang 2 buwan, tila maayos ang lahat. Si Aling Nena ay tumatawag ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Ang kanyang boses ay laging masigla at masaya. Ikinukwento niya sa kanyang asawa ang tungkol sa yaman ng pamilya ng kanyang mga amo. Ang kanilang mansyon na parang isang palasyo na hindi niya kailanman pinangarap, ang masasarap na pagkain at ang kakaibang mga bagay na unang beses niyang nakita sa kanyang buhay. Ipinagmamalaki niya na ang kanyang amo, si Ginang Isabel de la Cruz, ay medyo malamig at mahirap lapitan sa simula, ngunit sa totoo ay hindi gaanong mahigpit. Ang amo niya, si Ginoong Rafael de la Cruz, ay isang magalang at tahimik na lalaki, abala sa kanyang negosyo. Sinabi niya na kahit marami ang trabaho, hindi naman ito masyadong mahirap at ang pinakamahalaga ay malaki ang kanilang ibinabayad. Bawat buwan, matapos ibawas ang kanyang maliit na personal na gastos, regular siyang nagpapadala kay Mang Jose ng halos 7,000 piso. Isang halaga na kung pareho silang magsasaka sa probinsya, ay hindi nila kailanman mapapangarap. Narinig ni Mang Jose ang kwento ng kanyang asawa at ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at awa. Masaya siya dahil gumaan ang kanilang pasanin sa buhay at naawa dahil alam niyang nag-iisa ang kanyang asawa na nagsusumikap sa malayong lugar. Ang pangungulila sa anak at asawa ay tiyak na matindi. Gayunpaman, biglang natapos ang regularidad na iyon. Ang huling tawag na natanggap ni Mang Jose ay isang gabi sa unang bahagi ng Hunyo. Pamilyar pa rin ang boses ni Aling Nena, ngunit sa linya ng telepono, nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang asawa. Medyo nagdadalawang isip siya sa pagsasalita at nang tanungin niya ang tungkol sa trabaho, saglit lang siyang sumagot na maayos ang lahat. Marami siyang tinanong tungkol sa kanilang maliit na anak na lalaki at pinayuhan si Mang Jose sa lahat ng bagay mula sa pagpapakain sa anak sa tamang oras hanggang sa pagpapabihis ng kumot sa gabi. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng kalungkutan. Pinilit ni Mang Jose na tanungin kung may problema, ngunit ngumiti lang si Aling Nena at sinabing namimiss lang niya ang kanyang anak. Natapos ang tawag na may pag-aalinlangan si Mang Jose. Pinaniwalaan niya ang sarili na marahil ang kanyang asawa ay labis lang na emosyonal dahil sa pagiging malayo sa bahay. Ngunit pagkatapos, lumipas ang 1 linggo, pagkatapos ay 2 linggo, 3 linggo, at halos 1 buwan na. Ang lumang telepono ni Mang Jose ay tahimik pa rin. Walang tawag, walang text message. Aktibo siyang tumawag sa kanyang asawa ng dose-dosenang daan-daang beses, ngunit ang natanggap lamang niya ay ang walang buhay na sagot mula sa operator. Ang iyong tinawagan ay kasalukuyang hindi makontak. Pakiulit po ang pagtawag mamaya. Sa simula, inakala niya na baka sira ang telepono ng kanyang asawa o nawala niya ito. Ngunit alam ni Aling Nena kung gaano sila naghihintay ng balita niya ng kanyang anak. Kung may anumang problema, tiyak na makikipag-ugnayan siya agad. Habang tumatagal ang katahimikan, lalong lumaki ang pangamba sa puso ni Mang Jose. Ito ay naging matinding alon na bumabagabag sa kanya, maging sa kanyang maikling pagtulog. Paminsan-minsan, ang kanilang maliit na anak na lalaki ay walang muwang na magtatanong, "Tatay, bakit ang tagal na ni nanay hindi tumatawag sa akin?" Sa bawat pagkakataon, parang may humihigpit sa kanyang puso.
Hindi na siya makapaghintay pa, nagpasya si Mang Jose na gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman inisip. Hinanap niya sa kanyang maliit na notebook ang piraso ng papel kung saan maingat na isinulat ni Aling Nena ang landline number ng kanyang mga amo para sa emergency. Nanginginig siyang nagdial ng isang serye ng hindi pamilyar na numero. Pagkatapos ng ilang mahabang ring, isang malamig at mayabang na boses ng babae ang sumagot sa kabilang linya. "Hello? Sino to?" Mabilis at magalang na sumagot si Mang Jose. Pwede po bang itanong kung ito po ba ang bahay ni na Ginoo at Ginang de la Cruz? Ako po si Jose, asawa po ni Aling Nena, ang inyong katulong po. Ang kabilang linya ay natahimik ng ilang segundo. Pagkatapos ay lalong naging matalas ang boses ng babae. "Nena, anong meron sa katulong?" Naramdaman ni Mang Jose ang inis sa boses ng babae at lalo siyang nag-alala. "Pasensya na po, Ginang. Nag-aalala po ako. Halos isang buwan na po kasing hindi tumatawag ang asawa ko sa bahay at hindi ko rin po siya makontak. Hindi ko po alam kung may nangyari po ba sa kanya." Ang sagot sa kanyang pag-aalala ay isang malamig na sagot. Isang sagot na hindi kailanman inakala ni Mang Jose. Si Ginang Isabel, na may mapanlait na tono, ay nagsabi, "Ano ang itatanong mo sa akin? Asawa mo yan, hindi ko asawa. Magnanakaw ang babaeng yan ng mga kung ano-anong maliliit na bagay sa bahay at kusa siyang umalis halos isang buwan na ang nakalipas. Iniisip pa nga namin na i-report sa pulis ang babaeng yan. Walang kwentang tao." Ang bawat salita ni Ginang Isabel ay parang matatalim na hampas ng martilyo sa ulo ni Mang Jose. Nagulat siya at hindi makapaniwala. Ang kanyang asawa, ang mabait at tapat na babae na kilala niya ng higit sa sinuman, ay magiging isang magnanakaw? Nauutal siyang sumagot, "Hindi po maaari. Hindi po ganyan ang asawa ko. May mali po rito." Pakicheck po uli, Ginang, ngunit ang kanyang pakiusap ay sinalubong lamang ng kawalan ng pasensya. "Anong mali? Nakita ko mismo. Sabihin ko sa'yo. Wala kaming pakialam kung saan pumunta ang asawa mo. Huwag mo na kaming gambalain sa pagtawag." Pagkatapos magsalita, pinutol niya ang tawag ng walang awa. Naiwan si Mang Jose na tulirong-tuliro at lubos na nawalan ng pag-asa. Buong gabing hindi makatulog si Mang Jose. Ang mga salita ng amo ay humihiwa sa kanyang puso na parang kutsilyo. Hindi siya naniniwala. Matindi ang kanyang pananalig na hindi ganoon ang kanyang asawa. Maaring mahirap si Aling Nena. Maaring hindi gaanong nakapag-aral, ngunit ang kanyang dignidad ay hindi nawala. Mas gugustuhin niyang magutom kaysa kumuha ng anumang bagay mula sa iba. Isang sabwatan, isang nakakapanindig balahibong bagay ang tiyak na nangyari. Ang katahimikan ng kanyang asawa kasama ang matalas na salita at ang hindi kapani-paniwalang kwento ng amo ay nagtanim ng isang malabo ngunit matinding takot sa kanyang puso. Determinado na malaman ang katotohanan, kinaumagahan, ipinagkatiwala ni Mang Jose ang kanyang anak sa kanyang mga magulang. Inimpake ang ilang lumang damit at ang lahat ng natitirang kaunting ipon at sumakay sa pinakaunang bus mula Palawan patungong Maynila. Ang biyahe ay tumagal ng halos 10 oras, kasing haba ng bigat ng kanyang damdamin. Sa unang pagkakataon na nakarating sa isang malaking lungsod, ang kayamanan at abala ng Maynila ay lalo pang nagpadama sa kanya ng pagiging maliit at nawawala. Nagtungo siya sa tamang address na ibinigay ng kanyang asawa. Lumitaw ang mansyon sa kanyang harapan, malaki, maringal at malamig tulad ng boses ng amo sa telepono. Ang matataas na pader at matibay na gate ay parang isang matibay na kuta. Pinilit ni Mang Jose ang kanyang tapang at pinindot ang doorbell. Pagkatapos ng ilang sandali, si Ginang Isabel mismo ang nagbukas ng gate. Nang makita ang kanyang payat at hirap na anyo, kinunutan siya ng noo at ang kanyang mukha ay nagpakita ng malinaw na pagkadismaya. "Sino ka? Bakit ka nandito?" Kinilala ni Mang Jose ang boses kahapon. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay, yumuko. "Pasensya na po, Ginang, ako po si Jose, asawa po ni Nena. Naglakbay po ako mula sa probinsya para lang po malaman ang buong katotohanan tungkol sa asawa ko." Nang marinig ang pangalang Nena,
Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ginang Isabel. Hindi man lang niya inanyayahan si Mang Jose sa loob ng bahay. Nakatayo siya sa gate, nakakrus ang mga braso, at bumulalas ng matatalas na salita. Sinabi ko na sa'yo sa telepono, hindi ba? Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Ang asawa mo ay magnanakaw at umalis na. Siguro ay sumama sa ibang lalaki o kung saan man, wala na itong kinalaman sa aming bahay. Umalis ka na sa aking paningin bago ko patawagan ang guwardya. Pinilit ni Mang Jose na magmakaawa. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa pagkabigo at kawalan ng kapangyarihan. Ginang, pakiusap po, hindi po kailanman gagawin ng asawa ko yun. May nangyari po sa kanya, sigurado po ako. Pakiusap po, sabihin ninyo po sa akin ang totoo. Ngunit lahat ng kanyang pakiusap ay walang silbi. Winawagayway ni Ginang Isabel ang kanyang kamay. Pinapaalis siya na parang pulubi. Pagkatapos, nang walang sinasabing anuman, pumasok siya sa loob at isinara ang gate sa kanyang harapan. Ang tunog ng pagsasara ng gate ay tuyo at walang awa, na pumutol sa lahat ng huling pag-asa ni Mang Jose. Iniwan mag-isa sa labas ng malamig na gate, pakiramdam ni Mang Jose ay umiikot ang mundo. Ang desperasyon at galit ay umabot sa sukdulan. Ang ugali ng amo ay labis na kakaiba. Kung ang kanyang asawa ay simpleng nagnakaw at umalis, bakit siya nagpakita ng labis na pagkabahala at galit? Ang intuwisyon ng isang asawa ay nagsabi sa kanya na may isang nakakapanindig balahibong sikreto ang nakatago sa likod ng gate na iyon at ang kanyang asawa ang biktima ng sikretong iyon. Wala nang ibang pagpipilian. Pagkatapos ng ilang oras na walang direksyon na paglalakad, nagtanong si Mang Jose sa mga tao at nagtungo sa himpilan ng pulisya sa Maynila. Sa isang pusong basag at matinding pananalig na ang kanyang asawa ay nasa panganib, nagpasya siyang iulat ang buong pangyayari. Inilagay ang kanyang manipis na pag-asa sa interbensyon ng batas. Sa himpilan ng pulisya ng Maynila, hapon ng Hunyo 29, 2021, nagpapatuloy ang trabaho ng abala gaya ng dati. Si Mang Jose ay nakaupo ng nakakunot sa malamig na silyang stainless. Ang mukha niya ay payat at maitim dahil sa init ng araw at sa mahabang gabi ng kawalan ng tulog. Ang kanyang mga mata ay namumula at malalim. Nakatuon sa pintuan ng opisina kung saan niya iprinisinta ang kanyang buong kwento. Ang tumanggap ng kanyang ulat ay si Kapitan Mendoza, isang imbestigador na mahigit 65 taong gulang, may katamtamang pangangatawan, ngunit may matatalas na mata. Maingat niyang pinakinggan ang bawat salita ni Mang Jose nang walang pinalampas na detalye. Mula sa pagbabago ng tono ng boses ni Aling Nena sa huling tawag hanggang sa kakaibang pagtataboy ni Ginang Isabel de la Cruz. Pagkatapos ng maingat na pagtatala, tiningnan ni Kapitan Mendoza ang payat na lalaki sa kanyang harapan at nakaramdam siya ng pagkaawa at propesyonal na pagdududa. Ang isang kaso na sa simula ay tila isang ordinaryong ulat ng nawawalang tao, ngunit sa kwento ni Mang Jose, naglantad ito ng napakaraming di makatwirang punto. Kung si Aling Nena ay talagang nagnakaw at umalis, bakit hindi agad inireport ng mga amo sa pulisya, sa halip ay naghintay sila hanggang sa tanungin ng pamilya ng biktima bago nila sabihin, at bakit kailangan pang magpakita ng galit, kawalang awa at subukang putulin ang lahat ng komunikasyon ni Ginang Isabel? Ang ganoong ugali ay hindi katulad ng isang may-ari ng bahay na ninakawan, kundi mas katulad ng isang taong nagsisikap na itago ang isang bagay na mas malala. Ang propesyonal na intuwisyon ni Kapitan Mendoza ay nagsabi sa kanya na ang pagkawala ni Aling Nena ay hindi simple. Agad-agad, iniulat ni Kapitan Mendoza ang insidente sa kanyang mga superior. Sa pagkilala sa komplikadong kalikasan at mga abnormal na palatandaan ng kaso, inutusan ng mga pinuno ng pulisya ng Maynila ang pagtatatag ng isang espesyal na task force upang beripikahin ang impormasyong ibinigay ni Mang Jose na pinamunuan mismo ni Kapitang Mendoza. Ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay makipag-ugnayan ng direkta sa mag-asawang Ginoong Rafael at Ginang Isabel de la Cruz upang linawin ang mga pahayag ni Mang Jose.
Bandang 3 ng hapon ng parehong araw, isang asul na sasakyang pulis ang tahimik na huminto ng kaunti mula sa gate ng mansyon ng pamilya De La Cruz. Bumaba si Kapitan Mendoza kasama ang 2 batang detective. Sa pagtingin sa malaking ari-arian na napapalibutan ng matataas na pader at siksik na sistema ng CCTV, lalo niyang naramdaman na ang kasong ito ay nagtatago ng maraming komplikadong bagay. Inayos ni Kapitan Mendoza ang kanyang uniforme at lumapit upang pindutin ang doorbell. Pagkalipas ng ilang sandali, si Ginang Isabel de la Cruz pa rin ang lumabas upang buksan ang gate. Nang makita ang 3 lalaking nakasuot ng uniforme ng pulisya, ang kanyang mukha ay bahagyang nagulat, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang kalmadong anyo na tila malamig. Tiningnan niya si Kapitan Mendoza at tinanong ng may pagdududa, "Sino kayo? Sino ang hinahanap nyo? At ano ang kailangan nyo?" Ipinakita ni Kapitan Mendoza ang kanyang identification card sa harap ni Ginang Isabel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may autoridad. "Magandang hapon po, Ginang. Ako po si Kapitan Mendoza, isang investigador mula sa pulisya ng Maynila. Nandito po kami para makipag-ugnayan sa inyo tungkol sa ulat ni Mang Jose tungkol sa pagkawala ni Aling Nena, ang katulong ng inyong pamilya." Nang marinig ito, bahagyang kumunot ang noo ni Ginang Isabel ngunit hindi siya nagpakita ng anumang pagkabahala. Tiningnan niya ang ID card at reluctantly binuksan ang gate ng sapat para makapasok ang isang tao. "Pasok po kayo." Ngunit akala ko ay nilinaw ko na sa asawa niya. Wala itong dapat imbestigahan. Ang kanyang ugali ay nanatiling mayabang na tila ang presensya ng mga pulis ay nakakagambala sa kanyang marangyang buhay. Sa loob ng sala na may maringal na sofa na imported at mamahaling dekorasyon, inanyayahan ni Ginang Isabel ang mga investigador na umupo at siya mismo ang nagtungo sa kusina upang magtimpla ng tsaa. Ang bawat kilos niya ay nagpakita ng pagiging kalmado at pagiging kontrolado na ganap na hindi katulad ng isang taong iniimbestigahan ng pulisya. Tahimik na nagmamasid si Kapitan Mendoza. Ang bahay ay malaki ngunit may kakaibang pakiramdam ng lamig at pagiging desolate. Wala siyang nakitang anino ng amo ng bahay. Nang ilapag ni Ginang Isabel ang mga tasa ng tsaa sa mesa, diretsong nagtanong si Kapitan Mendoza, "Ginang Isabel, gusto naming ipaliwanag ninyo ng detalyado ang buong pangyayari tungkol sa pag-alis ni Aling Nena at ang kanyang paglisan sa inyong bahay. Kailan po ang huling beses na nakita ninyo si Aling Nena at ano po ang eksaktong dahilan ng kanyang pag-alis?" Humigop si Ginang Isabel ng tsaa. Ang kanyang mga mata na may pulang nail polish ay nakatingin ng diretso kay Kapitan Mendoza at nagsimula siyang magkwento na tila handa na. Wala naman itong komplikado. Ang batang iyon ay nagtrabaho rito ng halos 2 buwan. Sa simula ay nagpakita rin ng kasipagan at katapatan. Ngunit unti-unti kong natuklasan na paminsan-minsan ay may nawawala sa bahay. Minsan ay isang relo, minsan ay kaunting barya na iniwan ko sa aking vanity table. Pinayuhan ko siya ng patago ngunit hindi pa rin siya nagbabago. Ang pinakamatindi ay sa unang bahagi ng buwan na ito, hindi ko na matandaan kung anong araw nahuli ko siyang kinakalikot ang aking pitaka. Nag-ingay ako at nagbabanta na ire-report ko siya sa pulisya. Natakot siya ng husto, umiyak at nagmakaawa. Pagkatapos ay inimpake niya ang kanyang mga damit at umalis na agad sa gabing iyon. Inisip ko na lang na hayaan na lang ang mga bagay na nawala dahil kaibigan naman siya ng isang business partner ng asawa ko kaya hindi ko na gustong palakihin ang issue. Hindi ko inaakala na ngayon ay ire-report pa ng asawa niya sa pulisya, talagang magnanakaw na nga, maingay pa. Ikinuwento niya ng tuloy-tuloy, nang walang pag-aalinlangan at ang kanyang mukha ay nagpakita ng galit ng isang biktima. Ang kanyang kwento ay ganap na tugma sa mga sinabi niya kay Mang Jose sa telepono. Tahimik na nakinig si Kapitan Mendoza at pagkatapos ay biglang nagtanong ng isang bagay na walang kaugnayan. "Ginang, nasaan po si Ginoong Rafael, ang inyong asawa? Kailangan din naming kunin ang kanyang pahayag para sa pagtutugma ng impormasyon." Sa sandaling naitanong ang tanong,
Isang napakaliit na pagbabago ang naganap sa mukha ni Ginang Isabel. Bahagyang kumunot ang kanyang mga labi at ang kanyang malamig na mata ay saglit na nagpakita ng pagkalito na agad niyang sinubukang itago. Inilapag niya ang tasa ng tsaa. Isang mahinang tunog ang narinig sa salamin na mesa. Buntong hininga siya. Isang dramatikong buntong hininga pagkatapos ay inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha at ang kanyang boses ay biglang nanginginig at pumiyok. Kung nandito na kayo, hindi ko na itatago. Balak ko rin sanang mag-ulat sa pulisya sa loob ng ilang araw. Nakakahiya talaga. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Huminto siya na parang kumukuha ng lakas ng loob. Tahimik na naghintay ang mga investigador. Nararamdaman ang pinakamahalagang bahagi ng kwento ay ngayon pa lang magsisimula. At pagkatapos, naglabas si Ginang Isabel ng isang nakakagulat na impormasyon. Isang impormasyon na nagbago ng direksyon ng investigasyon. Itinaas niya ang kanyang mga mata na namumula na sa mga investigador. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ang aking asawa, si Ginoong Rafael de la Cruz, ay nawawala rin. Umalis siya kasama ang batang katulong na iyon. Parehong nagulat si Kapitan Mendoza at ang dalawang detective, 2 tao ang nawawala ng sabay. Ang kaganapang ito ay lampas sa lahat ng kanilang unang hula. Tila na ibalik na ni Ginang Isabel ang kanyang pagiging kalmado matapos alisin ang pasanin at ipinagpatuloy niya ang kanyang kwento. Sa pagkakataong ito ay bilang isang kaawa-awang asawang niloko, matagal ko nang pinaghihinalaan. Nitong mga nakaraang araw, may kakaibang kinikilos ang asawa ko. Madalas siyang lihim na tumawag sa telepono at pinapaboran ang batang iyon ng higit sa karaniwan. Nang pilitin ko siyang tanungin, mariin niyang itinanggi. Kinagalitan pa niya ako na nagseselos ng walang dahilan. Hanggang sa araw na nahuli ko siyang nagnanakaw at nang pagalitan ko siya, ipinagtanggol siya ng asawa ko ng husto. Nag-away kaming 3 ng matindi. At pagkatapos sa gabing iyon, pareho silang nawala. Inimpake rin niya ang ilang damit at kaunting pera. Tumawag ako sa kanya ngunit hindi siya makontak. Umiyak siya at ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang maayos na make-up na pisngi. Labis akong nahihiya kaya hindi ko masabi sa sino man. Natatakot ako na pagtawanan ako ng mga tao na niloko ng asawa ko at sumama pa sa isang batang katulong na kasing edad ng aking anak. Ginawa ko ang kwento na nagnakaw siya at umalis para lang mapanatili ang kaunting dignidad ng pamilyang ito. Sino ang mag-aakala? Sino ang mag-aakala? Ang kwento ni Ginang Isabel, bagamat nakakagulat, ay may sariling lohika. Ipinaliwanag nito ang lahat ng naunang abnormalidad, ang dahilan ng biglaang pagputol ng komunikasyon ni Aling Nena, ang dahilan ng galit na ugali ni Ginang Isabel kay Mang Jose, at ang pagkawala ni Ginoong Rafael, isang kaso ng pakikiapid at pagkatapos ay pagtatago. Ito ay walang takot, walang awa, ngunit isang sitwasyon na madalas mangyari sa lipunan. Si Kapitan Mendoza, bagamat nagulat, ay nanatili ang pagiging kalmado ng isang sanay na investigador. Tiningnan niya ng diretsyo si Ginang Isabel at ang kanyang boses ay hindi nagbago. Ito ay isang napakahalagang impormasyon. Mayroon po ba kayong anumang ebidensya na nagpapakita na sina Ginoong Rafael at Aling Nena ay may relasyon at nagtago silang magkasama? Umiling si Ginang Isabel at pinunasan ng kanyang mga luha. Wala akong ebidensya, ngunit ang intuisyon ng isang asawa ay hindi kailanman nagkakamali. Bukod pa rito, ang sabay na pagkawala nilang dalawa ay hindi ba ang pinakamalinaw na ebidensya? Nagpa siya ang task force na magsagawa ng agarang beripikasyon sa lugar. Hiniling ni Kapitan Mendoza kay Ginang Isabel na payagan silang magsagawa ng paunang pagsisiyasat sa bahay, lalo na sa mga kwarto ni Ginoong Rafael at Aling Nena. Agad na sumang-ayon si Ginang Isabel at nagpakita ng lubos na kooperasyon. Dinala niya ang mga investigador sa itaas. Ang kwarto ni Aling Nena ay isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo na may simpleng kasangkapan. Ang aparador ay bahagyang nakabukas at ang kalahati ng laman nito ay wala na. Ang ilang murang personal na gamit ay nakakalat pa rin sa mesa
Lahat ay akma sa sitwasyon ng isang taong nagmamadaling nag-impake ng kanyang mga gamit upang umalis. Sunod, pumasok sila sa master bedroom ng mag-asawang De La Cruz. Ang aparador ni Ginoong Rafael ay may katulad na palatandaan. Ang ilang mamahaling suit, mga branded na kurbata ay naroon pa rin. Ngunit ang kanyang pang-araw-araw na damit at isang maliit na maleta ay nawawala. Lahat ay tila nagpapatibay sa kwento ni Ginang Isabel. Umalis ang mga investigador sa mansyon nang humahapon na. Ang kaso ngayon ay lalong naging komplikado. Mula sa paghahanap ng isang nawawalang babae, ngayon ay nahaharap sila sa isang kaso kung saan 2 tao ang nawawala na may isang nakakagulat na teorya tungkol sa isang ilegal na relasyon. Ang kwento ni Ginang Isabel ay tila makatwiran. Ang mga bakas sa pinangyarihan ay sumusuporta rin sa teorya na iyon. Gayunpaman, sa kaibuturan ng puso ni Kapitan Mendoza, nanatili ang isang pakiramdam ng pagkabahala. Ang kanyang kalmado na mukha na tila malamig, ang kanyang mga luha na tila kinakalkula, at ang sobrang perpektong kwento ni Ginang Isabel de la Cruz ay nagpahirap sa kanya na lubos na magtiwala. Naramdaman niya na ang katotohanan ay mas nakakapanindig balahibo at ito ay nananatiling nakatago ng maingat sa loob ng malamig na mansyon na iyon. Ang paunang imbestigasyon ay tila humantong sa isang bumbong habang nagsisimula pa lamang na inakay ng isang perpektong senaryo na mahirap paniwalaan. Ang kwento ng pakikiapid at pagtatago ni Ginoong Rafael de la Cruz at ng katulong na si Aling Nena na ikinuwento mismo ni Ginang Isabel de la Cruz ay agad na naglagay ng makapal na ulap sa buong imbestigasyon. Ito ay tulad ng isang handa ng script ng pelikula na may buong emosyon, pagtataksil, pagkainggit, kahihiyan at isang pagtakas sa lohika. Ipinaliwanag nito ang lahat ng mga kaganapan, ipinaliwanag ang sabay na pagkawala ng 2 tao, ipinaliwanag ang galit na ugali ni Ginang Isabel, at ipinaliwanag kung bakit walang sino man ang makakontak sa kanila. Ang kaso, mula sa isang misteryosong pagkawala, ay pansamantalang na-redirect bilang isang sibil na kaso na may komplikadong relasyon. Gayunpaman, para kay Kapitan Mendoza at sa task force, hindi nila pinayagan ang kanilang profesional na intuisyon na madaling tanggapin ang isang perpektong kwento. Kung mas mabilis at mas buo ang solusyon ng isang kaso, mas marami itong pinagtataguan ng mga pagdududa. Ang kanilang agarang gawain ay beripikahin ang bawat detalye sa kwento ni Ginang Isabel at maghanap ng tunay na ebidensya upang patunayan o ganap na pabulaanan ang teoryang ito. Isang komprehensibong malawakang imbestigasyon ang agad na inilunsad. Maraming pangkat ng detektib ang nahati, sabay-sabay na nagtatrabaho upang makatipid ng oras. Ang unang pangkat ay inatasang suriin ang buong sistema ng pampublikong transportasyon. Walang tigil na nagtrabaho ang mga investigador sa mga pangunahing terminal ng bus tulad ng Cubao, Pasay at EDSA sa Maynila, mga terminal ng bus sa mga kalapit na probinsya, pati na rin ang mga istasyon ng tren at ang Ninoy Aquino International Airport. Ang mga larawan at personal na impormasyon ni Ginoong Rafael de la Cruz at Aling Nena ay ipinadala sa lahat ng mga unit na ito. Libo-libong pasahero sa pagitan ng huling bahagi ng Mayo at kalagitnaan ng Hunyo 2021 ang muling sinuri. Binuksan nila ang bawat pahina ng mga talaan ng tiket, sinuri ang bawat bahagi ng CCTV sa mga ticket counter at waiting area. Ang trabaho ay napakahirap at matagal, ngunit ang resulta ay isang bilog na wala. Walang tiket ng tren, bus o eroplano na nabenta sa pangalan ng 2 na magkasama. Wala ring anumang footage mula sa CCTV na nagpapakita na sabay silang lumitaw sa anumang pampublikong lugar. Ang ikalawang pangkat ng detective ay nakatuon sa pagsusuri ng mga transaksyon sa pananalapi. Sa pakikipagtulungan ng mga bangko, ang kasaysayan ng transaksyon ng lahat ng account na nakapangalan kay Ginoong Rafael de la Cruz at Aling Nena ay detalyadong sinuri. Ang account ni Aling Nena, isang simpleng savings account, ay mayroon lamang
Ilang maliliit na transaksyon, isang beses na pagtanggap ng sahod mula sa account ng kumpanya ni Ginoong Rafael at ilang beses na paglilipat ng pera sa kanyang asawa. Ang huling transaksyon ay isang pagkuha ng 1,000 piso sa isang ATM sa Maynila noong Mayo 30, halos isang linggo bago sinabi ni Ginang Isabel na umalis siya. Simula noon, ang account na ito ay ganap na hindi gumagalaw. Ang account ni Ginoong Rafael ay mas komplikado. Bilang isang negosyante, napakalaki ng daloy ng pera sa kanyang account. Umaabot ng bilyon-bilyong piso bawat buwan. Gayunpaman, nang pumasok ang mga financial analyst, wala rin silang natuklasan na abnormal. Walang anumang malaking halaga ng pera ang biglaang inilabas ng cash. Ang huling transaksyon ni Ginoong Rafael ay isang bank transfer na bayad sa isang supplier ng materyales sa konstruksyon na ginawa sa pamamagitan ng internet banking noong hapon ng Hunyo 2. Pagkatapos ng araw na yon, ang kanyang account ay nanahimik ng nakakabahala. Ang teorya na kumuha sila ng malaking halaga ng pera upang magsimula ng bagong buhay na magkasama ay ganap na bumagsak. Ang mga taong nagtatago ay hindi maaaring mabuhay ng walang pera, at ang bakas ng pera ay ganap na wala. Samantala, isang hiwalay na task force ang inatasan na beripikahin ang mga relasyon sa lipunan ng dalawang nawawalang tao. Nakipagkita ang mga detective sa pamilya, kaibigan, katrabaho at business partners ni Ginoong Rafael. Sa mga kwento ng lahat, si Ginoong Rafael ay lumabas na isang matagumpay na lalaki, medyo dominanteng ama at pribado. Siya ay kilala sa pagiging seryoso sa trabaho, ngunit sa kanyang personal na buhay ay medyo mahilig sa mga babae. Ilang malalapit na kaibigan ni Ginoong Rafael ang nagbanggit na paminsan-minsan ay mayroon siyang mga relasyon sa labas, ngunit lahat sila ay mga bata, maganda at sosyal na babae at walang sino man ang makakapag-isip na magkakaroon siya ng relasyon sa isang probinsyana at hindi gaanong nakapag-aral na katulong. Ang relasyon ni Ginoong Rafael at Ginang Isabel, ayon sa mga malapit sa kanila, ay naging malamig sa loob ng maraming taon. Sila ay nanirahan sa malaking mansyon na parang dalawang kasama sa bahay na may iisang interes sa ekonomiya kaysa sa isang nagmamahalan na mag-asawa. Si Ginang Isabel ay may napakataas na pagiging mapagmay-ari at kontrolado. Ito ang lalong nagtulak palayo kay Ginoong Rafael. Sa panig naman ni Aling Nena, nagpadala rin ng tao ang mga investigador sa Palawan upang mag-imbestiga. Ayon sa kwento ni Mang Jose at ng mga kapitbahay, si Aling Nena ay isang mabait at masipag na babae at lubos na tapat sa kanyang asawa at mga anak. Bago siya bumaba sa Maynila upang magtrabaho, ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa bukid at mga anak. Walang sino man ang naniniwala na siya ay maaaring masangkot sa isang ilegal na relasyon at lalong hindi naniniwala na siya ay mayroong ugali na magnakaw. Ang lahat ng impormasyong nakalap mula sa dalawang panig ay lalo pang nagpatibay na ang kwento ni Ginang Isabel ay salungat at mahirap paniwalaan. Lumipas ang mga linggo. Pagkatapos ay 1 buwan, 2 buwan, ngunit ang investigasyon ay nananatiling walang pag-unlad. Lumalaki ang pressure mula sa mga superior at ang paghihintay ni Mang Jose na may pag-asa sa bawat araw sa pamamagitan ng kanyang mga tawag ay lalong nagpapabilis sa mga investigador. Lahat ng paraan ng beripikasyon ay humantong sa isang bumbong, walang bakas ng pagtakas, walang transaksyon sa pananalapi, walang saksi. Tila naglaho na sina Ginoong Rafael at Aling Nena sa mundong ito, iniwan lamang ang isang kwento ng pakikiapid na puno ng misteryo na nilikha ni Ginang Isabel. Sa opisina ng investigative team, naging mabigat ang kapaligiran. Sa malaking whiteboard, nakaguhit ang diagram ng kaso na may larawan ni Ginoong Rafael at Aling Nena sa gitna. Ngunit lahat ng mga palaso na nagtuturo sa direksyon ng investigasyon ay nagtapos sa isang malaking pulang tandang pananong. Nakatayo si Kapitan Mendoza na nakakrus ang mga kamay. Nakatingin sa board, ang kanyang mga mata ay nakakunot, na may mga kunot na nagpapakita ng matinding pag-iisip. Ilang gabi na siyang hindi nakakatulog dahil sa kasong ito. Ang kakaibang perpekto ng kwento ni Ginang Isabel ay patuloy na bumabagabag sa kanya.
Nililin lang tayo ng babaeng iyon, biglang sabi ni Kapitan Mendoza na pumutol sa katahimikan sa kwarto. Naglunsad siya ng isang teorya na napakakaakit, napakdramatiko, kaya sumunod tayo dito at nakalimutan ang isang napakapangunahing bagay. Isang batang detektib ang nagtanong, "Ano po ang ibig sabihin ninyo, sir? Hindi ba't nasuri na natin ang lahat ng posibilidad? Nasuri na natin ang lahat ng posibilidad para sa pagtakas nilang magkasama," diin ni Kapitan Mendoza. Ngunit ang mismong kawalan ng ebidensya, ang pinakamahalagang ebidensya. Kung talagang nagplano silang tumakas, imposibleng hindi sila mag-iiwan ng anumang bakas. Kailangang mayroong tawag sa telepono, text message, isang beses na pagkuha ng pera, isang tiket ng bus na binili ng nagmamadali. Sa halip, lahat ay malinis na malinis. Ang kalinisan na ito ay hindi natural. Ipinapakita nito na wala silang pagkakataon na mag-iwan ng bakas, hindi sila tumakas. Naglaho sila sa mismong mansyon na iyon. Ang mga salita ni Kapitan Mendoza ay parang kuryente na dumaloy sa likod ng lahat ng nasa kwarto. Ang kanilang pag-iisip ay biglang nagbago ng 180 degrees. Kung hindi sila tumakas, ano ang nangyari? Ang tanging sagot at ang pinaka-nakakatakot ay nakabitin sa hangin, pinaslang sila. At kung pinaslang sila, ang pangunahing suspek ay walang iba kundi ang tanging tao na naroroon sa pinangyarihan. Ang tanging tao na may kwento, ang taong nakinabang sa pagkawala ng kanyang asawa at karibal. Ang teorya ni Ginang Isabel de la Cruz tungkol sa pakikiapid at pagtakas ay sa katunayan ay isang masalimuot na palabas na kanyang ginawa upang itago ang isang mas nakakatakot na krimen. Ngunit ang pagdududa ay pagdududa pa rin. Para mapawalang sala si Ginang Isabel, kailangan nila ng ebidensya, materyal na ebidensya. At ang ebidensya, kung mayroon man, ay malamang na nasa loob o paligid ng mansyon. Isang emergency search warrant ang pinag-isipan, ngunit hinarang ng legal na hadlang. Wala silang sapat na matatag na batayan upang humingi ng search warrant para sa isang pribadong tirahan, lalo na sa bahay ng isang kilalang negosyante. Ang pagsisiyasat na walang makita ay magdudulot ng malaking iskandalo at magpapahirap sa investigasyon. Alam ni Kapitan Mendoza na hindi sila maaaring kumilos ng nagmamadali. Ang kalaban nila ay isang matalino, malamig at kalkuladong babae. Nagtagumpay siya sa pagliliko ng investigasyon sa loob ng maraming buwan. Ngayon ay kailangan nilang kumilos ng mas maingat at mas lihim. Isang matapang na desisyon ang ginawa. Ang task force ay pansamantalang ititigil ang investigasyon sa direksyon ng paghahanap ng nawawalang tao. Sa halip, ibubuhos nila ang lahat ng kanilang mapagkukunan sa isang direksyon lamang, ang pagsubaybay at pagkalap ng impormasyon tungkol sa lahat ng aktibidad ni Ginang Isabel de la Cruz at ang paghahanap sa nangyari sa mansyon sa panahon ng pagkawala ng dalawang biktima. Isang pangkat ng mga detective ang inutusan na subaybayan si Ginang Isabel 24/27. Lahat ng kanyang aktibidad, lahat ng kanyang pakikipagkita, lahat ng kanyang tawag sa telepono ay naitala. Ngunit nabuhay siya ng isang napaka-normal at maging boring na buhay. Araw-araw, nagpupunta lang siya sa spa, namimili, nakikipagkita sa ilang matatalik na kaibigan. Lahat ay mayayamang ginang. Wala siyang ipinapakitang anumang palatandaan ng pag-aalala o takot. Ang kanyang nakakatakot na pagiging kalmado ay parehong isang hamon at isang tahimik na pagpapatunay sa mga investigador na nasa tamang direksyon sila. Kasabay nito, isang mas mahirap na gawain ang ibinigay sa isa pang pangkat, ang suriin ang lahat ng CCTV sa paligid ng mansyon. Ito ay isang trabahong nangangailangan ng labis na oras at pagsisikap. Dose-dosenang kamera mula sa mga bahay, tindahan at kumpanya sa loob ng ilang daang metro sa paligid ng bahay ni Ginang Isabel ang sinuri. Ang data mula sa maraming buwan ay kinailangang kopyahin at suriin.
Karamihan sa mga kamera ay may napakababang kalidad, malabo ang mga imahe, at hindi maganda ang anggulo ng pagkuha. Maraming kagamitan ang hindi makapag-imbak ng data ng higit sa 1 linggo. Maraming araw at linggo ang lumipas sa pagiging pasensya hanggang sa punto ng pagkaubos. Ang mga detective ay salita na nakatutok sa monitor ng computer, paulit-ulit na pinapanood ang mga walang saysay na footage. Ang pagbabago ng kaso ay tila malayo pa rin. Ang tahimik na labanan ng isip sa pagitan ng investigative team at ng misteryosong babae sa mansyon ay nagpatuloy, at walang nakakaalam na ang nakakapanindig balahibong katotohanan ay nakatago sa isang malabong footage. Naghihintay lamang ng isang pares ng mata na sapat ang pagiging pasensya upang matuklasan ito. Tahimik na lumipas ang oras, dala ang matinding init ng tag-araw, pagkatapos ay pinalitan ng biglaang pag-ulan ng Agosto. Halos 3 buwan na simula nang dumating si Mang Jose sa Maynila, dala ang kanyang desperasyon at matinding pananalig na hindi kriminal ang kanyang asawa. Para sa task force, ang 3 buwan na iyon ay isang marathon na walang finish line. Ang imbestigasyon ay tila nagyelo. Ang teorya na nagtago sina Ginoong Rafael at Aling Nena, bagamat pinaghihinalaan, ay hindi pa rin ganap na mapabulaanan dahil sa kawalan ng ebidensya. Sa kabilang banda, ang teorya na pinaslang sila ay isa lamang matapang na hula, nakalutang sa hangin ng walang anumang suporta. Walang nakalap na anumang pambihirang resulta ang bawat detective na sumusubaybay kay Ginang Isabel de la Cruz. Nabuhay ang babaeng ito ng isang napakadisiplinado at karaniwang buhay. Umaga ay nagyoyoga, hapon ay nagpupunta sa spa o namimili, at gabi ay paminsan-minsan nakikipagkita sa mga kaibigan sa mga mamahaling restaurant. Wala siyang kinakausap na sinumang kahina-hinala, hindi nagpupunta sa mga di-karaniwang lugar, at hindi nagpapakita ng anumang pagkabahala o takot. Ang kanyang labis na kalmado ay parehong hamon at tahimik na pagpapatunay para sa mga investigador na nasa tamang direksyon sila. Ang isang inosenteng tao ay mag-aalala, magiging abala sa pagtatanong tungkol sa progreso ng investigasyon ng kanyang asawa. Tanging ang may sala, ang taong nakakaalam ng katotohanan, ang makakapagpakita ng ganoong pagiging kalmado. Samantala, sa isang maliit na kwarto sa punong tanggapan ng pulisya ng Maynila, tahimik at nakakapagod na nagpapatuloy ang pagsusuri ng CCTV. Daan-daang oras at pagkatapos ay libu-libong oras ng video mula sa dose-dose ng iba't ibang kamera ang paulit-ulit na sinuri ng mga batang opisyal. Ito ay isang tunay na mental na pagpapahirap. Kailangan nilang nakatutok sa mga monitor na nagpapakita ng mga mababang kalidad, malabo at ingay na mga imahe. Paulit-ulit na pinapanood ang paulit-ulit at nakakabagot na pang-araw-araw na eksena. Mga taong nagpupunta sa palengke, mga bata na nag-aaral, mga sasakyang dumadaan, ang kanilang mga mata ay namumula, nanghihina, at ang pag-asa ay unti-unting nawawala sa bawat araw. May mga pagkakataon na sila mismo ang nagtanong kung ang pagsisikap na ito ay walang silbi, kung naghahanap ba sila ng karayom na wala naman sa isang malaking tumpok ng tuyong damo. Madalas dumadalaw si Kapitan Mendoza para bigyan ng lakas ang kanyang mga kasama. Alam niya ang hirap ng trabahong ito. Dinalhan niya sila minsan ng kape, minsan ng patak sa mata, at ang pinakamahalaga ay pinatibay niya ang kanilang pananalig. Anuman ang pagkaingat ng kriminal, hindi niya kayang kontrolin ang lahat ng bagay sa paligid. Madalas niyang sinasabi na laging may pagkakamali, may bakas na naiwan. Ang problema ay kung mayroon tayong sapat na pasensya upang mahanap ito. At pagkatapos, ang pagiging pasensya na iyon ay nagbunga sa isang gabi sa huling bahagi ng Agosto. Habang ang buong lungsod ay abala sa pagtulog, sa opisina ay tanging ang mahinang ilaw mula sa monitor ng computer ang naiwan. Si Sargento Reyes, isang batang opisyal na ilang taon pa lamang nakapagtapos, ay nagsisikap na tapusin ang kanyang trabaho.
Ang kanyang mga mata ay namumula na at patuloy na humihikab na nagpapakita ng matinding pagod. Pinapanood niya ang mga video na nakuha mula sa CCTV ng isang kumpanya ng konstruksyon na may opisina sa tapat ng mansyon ni Ginang Isabel, mga 100 metro ang layo. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na kalidad ng kamera na nakalap nila. Ngunit ang anggulo ng pagkuha nito ay medyo limitado, na nagtatala lamang ng isang bahagi ng kalsada at isang maliit na sulok ng pader sa harap ng bahay ni Ginang Isabel. Paulit-ulit nang pinanood ni Sargento Reyes ang footage ng mga unang araw ng Hunyo nang hindi nakakita ng anuman. Naramdaman niya ang pagkadismaya at balak na patayin ang computer upang matulog, ngunit may nagtulak sa kanya na panoorin muli ng huling pagkakataon sa pagkakataong ito. Ang video ay mula sa isa pang kamera. Isang kamera na maraming beses nang napabayaan dahil sa napakababang kalidad nito. Ito ay pag-aari ng isang kapitbahay at nakakabit ng hindi maayos sa balkonahe ng ikalawang palapag na ang pangunahing layunin ay bantayan ang kanilang hardin ng mga puno ng prutas. Ang pagkuha nito ay hindi sinasadya na nakaturo sa isang maliit na bahagi, ilang metro kwadrado lamang, ng likod ng hardin ng mansyon ni Ginang Isabel sa tabi ng pader na naghihiwalay sa dalawang bahay. Ang imahe mula sa kamera na ito ay napaklabo na halos hindi na makilala ang mga bagay at nanginginig at maingay pa dahil sa luma na ang kagamitan. Mabilis na pinabilis ni Sargento Reyes ang video. Ang kanyang mga mata ay lumilipad sa halos walang saysay na mga frame. Lumipas ang araw at gabi sa screen sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit nang tumakbo ang time cursor sa bandang 2 ng madaling araw ng Hunyo 3, bigla siyang huminto. May kakaibang galaw. Isang malabong anino ang gumagalaw sa frame. Kinusot niya ang kanyang mga mata, pilit na tinitigan, muli niyang inulit ang video sa pinakamabagal na bilis. Oo, may isang anino ng tao. Sa tahimik na gabi, sa ilalim ng mahinang dilaw na ilaw mula sa bintana ng ikalawang palapag ng mansyon, isang anino ang gumagalaw sa sulok ng hardin. Dahil sa napakababang kalidad ng video at kadiliman, hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng tao. Ngunit ang medyo malaki nitong katawan, mahabang buhok na umabot sa balikat, ay may kakaibang pagkakatulad kay Ginang Isabel de la Cruz. At pagkatapos, lumitaw ang pinaka-nakakapanindig balahibong detalye. Hindi nag-iisa ang aninong iyon. Ginagamit nito ang lahat ng lakas upang hilahin ang isang bagay na napakalaki at mabigat. Nakabalot ito sa isang asul na sako. Hirap na hinihila ng tao ang sako, humihinto bawat ilang hakbang upang magpahinga at huminga ng malalim. Pagkatapos mahila ang unang sako sa ilalim ng isang malaking puno ng star apple sa sulok ng hardin at nawala sa frame, maya-maya ay muling lumitaw ang aninong iyon at sa pagkakataong ito ay humihila ng pangalawang sako. Tila mas mabigat ito kaysa sa una. Ang sakong ito ay hinila patungo sa isang malagong puno ng langka sa malapit. Ang buong pangyayari ay tumagal lamang ng halos 1 oras. At pagkatapos ay tuluyang nawala ang aninong iyon. Ang puso ni Sargento Reyes ay malakas na tumibok. Nawala ang lahat ng kanyang antok. Nakaramdam siya ng lamig na dumaloy sa kanyang gulugod. Bagamat napaklabo ng imahe, ang mga kilos na ito ay napakalinaw, napakanakakatakot. Isang babae na mag-isa na humihila ng 2 malalaki at mabibigat na sako patungo sa hardin bandang 2 ng madaling araw. Sa mismong gabi na ang kanyang asawa at katulong ay sinasabing tumakas. Hindi maaaring magkaroon ng ganoong kalaking pagkakapareho. Nanginginig na kinuha ni Sargento Reyes ang telepono at agad na tinawagan si Kapitan Mendoza. Pagkalipas lamang ng 15 minuto, naroon na si Kapitan Mendoza sa opisina kasama ang ilang pangunahing miyembro ng task force. Nag-ikot ang grupo sa computer, humihinga ng pigil, habang pinapanood muli ang video na natuklasan ni Sargento Reyes. Palakihin. Subukang gumamit ng noise reduction software, utos ni Kapitan Mendoza. Ang kanyang boses ay bumaba dahil sa tensyon. Agad na nagtrabaho ang isang forensic expert.
Kinuha niya ang video, pinatakbo ito sa maraming filter at espesyal na software. Bahagyang bumuti ang imahe ngunit hindi pa rin makita ng malinaw ang mukha. Gayunpaman, ang figura, kilos at aksyon ay hindi maaaring pagkamalan, lalo na kung ihahambing sa iba pang mga video na nagtatala ng mga larawan ni Ginang Isabel na naglalakad sa araw, napakalaki ng pagkakatulad. Hindi na kailangan pang makita ang mukha. Mahina na hinampas ni Kapitan Mendoza ang mesa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng may determinasyon. Ang aksyon na ito sa oras na ito, sa lugar na ito, ay hindi na maikakailang ebidensya. Nagsinungaling siya, walang pagtakas na nangyari. Ang sagot sa pagkawala ng dalawang biktima ay malamang na nasa ilalim ng dalawang puno na iyon. Ang buong kwarto ay tila napuno ng isang katahimikan na puno ng tuwa. Pagkatapos ng 3 buwan na paghahanap sa dilim, sa wakas ay natagpuan nila ang isang sinag ng liwanag sa dulo ng lagusan. Ang malabong video na ito ang susi na matagal na nilang hinahanap. Ito ang matibay na legal na batayan na kailangan nila upang makapagpatuloy sa susunod na hakbang. Isang mahalagang hakbang na maglalantad sa buong dula ni Ginang Isabel de la Cruz. Sa mismong gabing iyon, sumulat si Kapitan Mendoza ng isang kagyat na ulat na naglalahad ng detalyado ang mga bagong natuklasan at ang mga pagsusuri at argumento ng task force. Inirekomenda niya ang paghiling ng isang emergency search warrant at paghuhukay sa buong lugar ng bakuran ng mansyon ni Ginang Isabel de la Cruz. Sa ebidensya ng mahalagang video, mabilis na inaprubahan ng mga pinuno ng pulisya ng Maynila ang kanyang ulat. Ang search warrant at paghuhukay ay inaprubahan din ng korte sa parehong antas kinabukasan ng madaling araw. Ang kalangitan sa Maynila noong Mayo 30, 2021 ay nananatiling maulap. Isang grupo ng mga sasakyang pulis ang tahimik na umalis sa punong tanggapan patungo sa isang upscale na subdivision. Pinangunahan ng sasakyan ng commander ni Kapitan Mendoza na sinundan ng mga sasakyan ng mga pulis, sasakyan ng Crime Scene Investigation Team at lalo na ang ambulansya kasama ang mga forensic personnel. Tapos na ang tahimik na imbestigasyon. Ngayon ay oras na para sa aksyon, para sa direktang pagharap sa suspek at paglalantad ng nakakapanindig balahibong katotohanan. Eksaktong 6:00 umaga, huminto ang convoy sa harap ng kulay krema na mansyon. Mabilis na ipinakalat ng mga pulis ang kanilang formation at hinarangan ang buong lugar. Si Kapitan Mendoza kasama ang 2 investigador at isang kinatawan mula sa korte ay lumapit at nagpindot ng doorbell. Pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw si Ginang Isabel de la Cruz sa likod ng pinto. Nakasuot siya ng mamahaling sutlang pajama, bahagyang magulo ang buhok. Ang mukha ay nagpapakita ng antok at inis dahil sa maagang paggising. "Kayo na naman. Ano na naman ang nangyari ng maaga pa?" Ang kanyang boses ay nanatili ang kanyang karaniwang mayabang na tono. Hindi na nag-aksaya ng salita si Kapitan Mendoza. Ipinakita niya ang search warrant na may kumpletong pirma at pulang selyo sa harap niya. Ang kanyang boses ay matigas at malinaw ang bawat salita. "Ginang Isabel de la Cruz, mayroon kaming search warrant para sa lahat ng bahagi ng inyong tirahan, kasama na ang bakuran. Para sa investigasyon ng pagkawala ni Ginoong Rafael de la Cruz at Aling Nena. Hinihiling namin ang inyong kooperasyon." Sa sandaling makita ang warrant, lalo na nang marinig ang 2 salitang paghuhukay, ang kalmado na maskara na isinuot ni Ginang Isabel sa loob ng 3 buwan ay tila nabasag. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pagkabigla ay mabilis na naging isang hindi maitagong pagkabahala. Ang kanyang mga estudyante ay lumiit. Ang kanyang mukha na dating maputla dahil sa makeup ay naging putlang-putla na parang dahon ng saging. Nauutal siya. "Anong sinasabi ninyo? Anong hahalungkat? Anong huhukayin? Wala naman akong huhukayin sa bahay ko." Ngunit nang makita niya ang napakaraming pulis na nakatayo sa likod ni Kapitan Mendoza at lalo na nang hindi sinasadya na sumulyap ang kanyang mata sa mga pala at piko na dala ng Crime Scene Investigation Team, alam niyang tapos na ang lahat.
Alam niyang bumagsak na ang kanyang drama, tila nawalan siya ng lakas. Ang kanyang mga binti ay nanghina, at ang magandang at malamig na babaeng iyon ay bumagsak sa may pintuan, nawalan ng malay bago pa man magsimula ang nakakapanindig balahibong paghuhukay. Ang biglaang pagkawala ng malay ni Ginang Isabel de la Cruz ay hindi nagpabagal sa proseso ng pagpapatupad ng batas. Habang tinawag ang mga tauhan ng medisina upang bigyan siya ng first aid at dalhin siya sa ospital sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng pulisya, iniutos ni Kapitan Mendoza sa Crime Scene Investigation Team na simulan ang kanilang trabaho. Ang mabigat na bakal na gate ng mansyon ay buong pusong binuksan, inilalantad ang buong espasyo sa loob para sa investigasyon. Mabilis na inilatag ng pulisya ang mga yellow tape upang harangan ang buong hardin. Hinati ito sa maliliit na parisukat para sa madaling paghahanap at pagkuha ng ebidensya. Ang tahimik na kapaligiran ng umaga sa mayaman na kapitbahayan ay nilanang maging matindi na ginulo ng mabilis na yabag, ng tunog ng radyo at ng tahimik na pagtutuon ng mga nagpapatupad ng batas. Lahat ng atensyon ay nakatuon sa dalawang pangunahing posisyon na natukoy sa pamamagitan ng malabong video. Ang lumang puno ng star apple sa kaliwang sulok ng hardin at ang malagong puno ng langka sa likod ng pader. Ito ang dalawang lugar kung saan ang misteryosong anino sa gabi ay hirap na hinila ang dalawang mabibigat na sako. Inutusan ni Kapitan Mendoza ang dalawang forensic team na magtrabaho ng sabay-sabay sa dalawang lokasyon sa ilalim ng puno ng star apple. Ang lupa ay tila patag at natatakpan ng makapal na berdeng damo. Gayunpaman, nang masusing obserbahan, itinuro ng isang crime scene expert ang mga abnormal na palatandaan. Ang damo rito ay may mas matingkad na berde kumpara sa paligid, na nagpapahiwatig na ito ay bagong tanim. Ang lupa sa lugar na ito ay mas maluwag din, hindi siksik tulad ng ibang lugar. Hindi na kailangan pang sabihin, nagsimula ng gamitin ang mga pala at piko. Maingat na hinuhukay ang bawat patong ng lupa. Inilalagay sa isang malaking plastic na tarp upang maiwasan ang paggulo ng crime scene. Ang kakaibang amoy ng basang lupa sa umaga ay lumabas. Hinaluan ng amoy ng bulok na dahon at ng matinding tensyon sa hangin. Nang humukay sa lalim na halos 1 metro, isang tuyo na tunog ang narinig nang tumama ang dulo ng pala sa isang malambot na bagay. Nagulat ang pulis at agad na umatras. Sinenyasan niya ang lahat. Agad na lumapit si Kapitan Mendoza at ang mga forensic personnel. Itinigil ang lahat ng mekanikal na kagamitan at sa halip ay ginamit ang maliliit na pala at espesyal na brush. Nagsimula silang magtanggal ng lupa ng maingat gamit ang kamay. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang sulok ng maitim na asul na sako. Ang buong hardin ay tila tahimik. Kahit nahanda na ang isip nila, walang sino man ang maiiwasan ang pakiramdam ng takot habang nahaharap sa katotohanang unti-unting lumalabas. Ang sako ay maingat na inahon mula sa lupa. Naglabas ito ng matapang na amoy ng pagkabulok, isang kakaibang baho ng pagkabulok na nagpasuka sa mga hindi sanay. Ang mga forensic doctors, sa kanilang profesionalismo at nakakatakot na pagiging kalmado, ay gumawa ng hiwa sa sako. Sa loob ay isang makapal na patong ng plastik na masikip na nakabalot sa isang bagay na may hugis ng tao. Nang buksan ang huling patong ng plastik, lumitaw sa harap ng lahat ang isang bangkay na nasa matinding yugto ng pagkabulok, ang bangkay ng isang lalaki. Bagamat ang mukha ay nabago na, batay sa maayos na damit na branded at sa matangkad na tangkad, halos tiyak na si Ginoong Rafael de la Cruz iyon. Kasabay nito, sa puno ng langka, nakahanap din ng katulad na pagtuklas ang ikalawang forensic team. Ang lupa doon ay mayroon ding palatandaan ng paghuhukay at muling pagtambak at sa parehong lalim ay nakahanap din sila ng isang asul na sako na eksaktong kapareho. Nang maiahon at buksan ang ikalawang sako, lalo pang nadoble ang takot. Sa loob ay ang bangkay ng isang babae na nasa matinding pagkabulok din. Ang biktima ay nakasuot ng simpleng pajama at batay sa natitirang mga katangian.
Makumpirma ng task force na si Aling Nena iyon, ang katulong na nawawala sa loob ng 3 buwan. Ang katotohanan ay nahayag sa pinakamatindi at pinakamarahas na paraan. Walang pagtakas dahil sa pag-ibig, walang kwento ng pakikiapid at pagtatago. Isang malupit na dobleng pagpatay lamang. 2 tao, isang mayaman na amo at isang mahirap na katulong ang pinaslang at inilibing na parang mga hayop sa bakuran ng mismong bahay kung saan sila nanirahan. Ang krimen ay perpektong naitago sa loob ng 3 buwan. At kung hindi dahil sa patuloy na pagiging pasensya ng task force at isang mababang kalidad na video, marahil ito ay mananatiling isang misteryo magpakailanman. Sa ospital, matapos alagaan ng mga doktor, nagkamalay na si Ginang Isabel de la Cruz. Ngunit ang pagkamalay na ito ay mas malala pa kaysa sa kanyang pagkahimatay. Nahaharap sa 4 na puting dingding ng kwarto ng ospital at sa mahigpit na pagbabantay ng 2 babaeng pulis, alam niyang sarado na ang lahat ng daanan. Ang dula na kanyang pinagsikapan at buong tiwala na ginampanan sa loob ng 3 buwan ay biglaang natapos sa pinakamarahas na paraan. Ang katahimikan ang tanging sagot niya nang tangkain siyang tanungin ng mga investigador. Nakaupo lamang siya doon. Ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mukha ay hindi na mayabang at mayaman, kundi walang laman at isang takot na bumabangon mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Agad na pagkatapos matanggap ang paunang resulta ng forensic examination na nagkukumpirma sa pagkakakilanlan ng 2 biktima, nagpa siya ang pulisya ng Maynila na pansamantalang arestuhin si Ginang Isabel de la Cruz sa kasong pagpatay. Direktang dinala siya mula sa ospital patungo sa detention facility. Sa malamig na kwarto ng pagtatanong, tanging ang malakas na puting ilaw ang bumaba sa metal na mesa. Nakaupo si Ginang Isabel de la Cruz sa tapat ni Kapitan Mendoza. Ang kanyang dating marangyang anyo ay tuluyang nawala. Nakasuot siya ng damit ng kulungan, ang kanyang buhok ay mabilis na tinali, ang kanyang mukha ay walang make-up na naglalantad ng mga kunot at maitim na bilog sa ilalim ng mata dahil sa pagod. Sa unang ilang oras, nanatili siyang tahimik. Isang matigas na katahimikan. Lahat ng tanong ng investigador ay sinasagot lamang ng matalim na tingin o ganap na katahimikan. Hindi natinag si Kapitan Mendoza. Matiyaga niyang ginamit ang mga profesional na pamamaraan sa psikolohiya, ipinaliwanag sa kanya ang mga hindi maikakailang ebidensya na hawak ng awtoridad. Binanggit niya ang video, ang 2 bangkay na natagpasan. Ang paunang resulta ng autopsy na nagpapakita na parehong namatay ang mga biktima dahil sa pagkalason sa isang napakamapanganib na lason. Bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa sistemang depensa sa psikolohiya na sinisikap niyang itayo. Sa huli, nang ilapag ni Kapitan Mendoza sa mesa ang mga larawan ng pinangyarihan ng paghuhukay ng 2 sakot ng laman nito, bumagsak ang huling depensa ni Ginang Isabel de la Cruz. Matindi siyang nakatingin sa mga larawan at nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang takpan ang kanyang mukha at pagkatapos ay humikbi, umiiyak ng buong pighati ngunit walang anumang pagsisisi. At pagkatapos, sa gitna ng kanyang mga hikbi, nagsimula siyang umamin sa lahat ng kanyang krimen. Ang kanyang boses ay naging malalim at putol-putol habang ikinukwento niya ang kwento mula sa pananaw ng isang kriminal. Ako lang ang pumatay sa kanilang 2. Alam niyo ba kung gaano kasakit ang pakiramdam ng pagtataksil? Niloko sa loob ng sariling bahay, sa sariling kama. Ikinuwento niya na ang pagdududa tungkol sa ilegal na relasyon ng kanyang asawa at ng katulong ay matagal nang sumisidhi. Si Ginoong Rafael, ang kanyang asawa na kasama niya sa loob ng mahigit 20 taon, ay biglang naging malamig at malayo. Madalas siyang umuwi ng huli, lihim na nagte-text at tumatawag. Samantala, ang katulong, si Aling Nena, ay nakatanggap ng espesyal na pabor mula sa amo. Isang bagay na hindi kailanman natanggap ng mga naunang katulong. Ngunit lahat ay pagdududa lamang, walang ebidensya. Hanggang sa isang mapait na tanghali sa simula ng Hunyo. Sa araw na iyon,
Habang wala si Ginoong Rafael at nagtatrabaho si Aling Nena sa ibaba, pumasok si Ginang Isabel sa kwarto upang maglinis. Isang masamang pakiramdam ang nagtulak sa kanya na masusing suriin at pagkatapos, bumukas ang impyerno sa kanyang harapan. Nang buksan niya ang una ng kanyang asawa, nagulat siya nang makita ang panty ng isang babae, isang murang uri ng panty na alam niyang hindi sa kanya. Hindi pa natatapos ang kanyang pagkabigla. Nang tiningnan niya ang maliit na basurahan sa tabi ng kama, isang ginamit na kondom ang nakalagay sa ibabaw ng tumpok ng mga papel. Sa sandaling iyon, parang nabingi ako. Umiikot ang mundo, humikbi si Ginang Isabel habang ikinukwento. Ang kahihiyan, galit at pagkasuklam ay sumabog sa loob ko. Ginawa nila ang maruming gawaing iyon sa mismong kama ng aming kasal, sa mismong kwarto ko. Itinuring nila ako na parang tanga, isang walang saysay na tao. Ang matinding galit ay nagpabago sa kanya bilang isang demonyo. Lahat ng pagmamahalan ng mag-asawa, lahat ng awa para sa probinsyana ay nawala. Nanatili lamang ang isang layunin, ang paghihiganti. Isang malupit at malamig na planong paghihiganti ang nabuo agad sa kanyang isip ng nakakapanindig balahibo. Alam niya na may ugali si Ginoong Rafael na gumamit ng isang napakamapanganib na pang-industriya na kemikal, ang cyanide, upang tratuhin ang ilang uri ng materyales sa isang lumang workshop ng kumpanya. Ginawa niya itong pagkakataon, nagpunta siya sa workshop at nagsinungaling sa tagapamahala na kailangan niya ng kaunti para pumatay ng daga sa hardin at madaling nakuha ang isang maliit na bote ng nakamamatay na laso na iyon. Kinabukasan ng gabi, Hunyo 3, naghanda siya ng mas masarap na hapunan kaysa sa karaniwan kung saan mayroong mushroom soup na gustong-gusto ng kanyang asawa at ng katulong. Nang walang nakakapansin, lihim niyang inilagay ang buong bote ng cyanide sa kaldero ng sopas. Kalmado siyang umupo sa hapagkainan. Pinapanood ang kanyang dalawang biktima na masayang tinatamasa ang kanilang huling hapunan. Ilang minuto pagkatapos kumain ng sopas, parehong nagpakita sina Ginoong Rafael at Aling Nena ng mga sintomas ng pagkalason. Yumakap sila sa kanilang tiyan, nagpaikot-ikot, nagkukumpol-kumpol at namatay sa matinding sakit sa sahig ng silid kainan. Sa pagmamasid sa eksenang iyon, hindi natakot si Ginang Isabel. Sa halip, naramdaman niya ang isang nakakapanindig balahibong kagalakan. Matapos makumpirma na patay na ang dalawa, siya lamang na may nakakatakot na pagiging kalmado ang nagsimula sa proseso ng pagtatago ng mga bangkay. Naghintay siya hanggang hating gabi nang ang buong kapitbahayan ay natutulog na. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga plastic sheet at malalaking sako na handa na upang balutin ang dalawang bangkay. Siya lamang, ang babaeng hindi gaanong malaki ang pangangatawan, ay hirap na hinila ang bawat bangkay patungo sa hardin sa mga lugar na pinili niya. Buong gabing ginugol niya sa paghuhukay ng dalawang hukay, inilibing ang dalawang biktima, tinabunan ng lupa at tinaniman ng sariwang damo upang burahin ang lahat ng bakas. Matapos makumpleto ang krimen, maingat niyang nilinis ang pinangyarihan sa bahay, lumikha ng isang kwento tungkol sa isang katulong na nagnakaw at tumakas kasama ang amo at namuhay ng normal na buhay na tila walang nangyari. Naghintay siya ng isang araw na maniniwala ang pulisya sa kanyang kwento at isasara ang kaso. Ang pag-amin ni Ginang Isabel de la Cruz, bagamat sinabi sa gitna ng kanyang mga hikbi at pagbagsak, ay walang anumang pagsisisi. Ito ay malamig, malupit, at puno ng kagalakan ng isang taong nakamit ang kanyang layunin ng paghihiganti. Ang buong kwarto ng pagtatanong ay tila lumalapot dahil sa kalupitan na nanggagaling sa bawat salita ng babaeng ito. Si Kapitan Mendoza at ang mga investigador, bagamat dumaan sa napakaraming kaso na may iba't ibang uri ng kriminal, ay hindi maiiwasan ang panginginig sa lamig ng kanyang pagiging walang puso. Ang pagpatay sa dalawang tao. Ang isa ay ang asawa na kasama niya sa loob ng 20 taon. Ang isa ay isang batang babae na kasing edad ng kanyang anak
dahil lamang sa pagkainggit at nasaktang pagmamataas. At pagkatapos ay kalmadong itatago ang ebidensya, magtatayo ng kwento at mamuhay na tila walang nangyari sa loob ng 3 buwan. Hindi lamang ito ang kilos ng isang taong nawalan ng sangkatauhan, kundi pati na rin ng isang demonyo na nagkukubli sa anyo ng tao. Ang sinumpaang pahayag ay detalyadong naitala. Si Ginang Isabel, matapos alisin ang pasanin ng pagtatago, ay tila naging mas kalmado. Ikinuwento niya ang lahat ng malinaw. Mula sa pagdududa hanggang sa sandali nang matuklasan ang panty at kondom. Ang pagpaplano upang kumuha ng lason, ang pagsasagawa ng pagkalason, at sa huli ay ang proseso ng pagtatago ng mga bangkay. Naaalala niya ang bawat maliit na detalye, kung paano niya inilagay ang lason sa sopas. Ang sakit sa mukha ng 2 biktima ng kumalat ang lason, ang hirap na mag-isang hilahin ang mabibigat na bangkay palabas ng hardin, at ang pakiramdam ng labis na pagod ngunit lubos na kasiyahan matapos mailagay ang huling patong ng lupa. Hindi siya nagpakita ng anumang takot sa kanyang ginawa. Sa halip inakala niya na ito ay isang patas na presyo na dapat bayaran ng mga traidor. Inakala ba niya na sino ako? Isang tanga na walang alam kundi maging pabigat, walang alam kundi gumastos ng pera niya? Sabi ni Ginang Isabel na may mapait na tono sa isa pang sesyon ng pagtatanong. Sinakripisyo ko ang aking kabataan para buuin ang pamilyang ito para panatilihin ang kanyang reputasyon sa lipunan. Ngunit ano ang ibinayad niya sa akin? Pagsisinungaling at kahihiyan. At ang babaeng iyon, si Aling Nena. Ano ang kasalanan niya sa bagay na ito para patayin mo ng walang awa? Nang marinig ang pangalan ni Aling Nena, naging matalim ang tingin ni Ginang Isabel. Oo, may kasalanan siya. Ang pinakamalaking kasalanan niya ay ang panghihimasok sa aming pamilya. Ang panunukso sa aking asawa. Ang uri ng babae na walang alam sa kanyang lugar, kung mangarap ng mataas, dapat tanggapin ang matinding pagbagsak. Nararapat lang sa kanya ang mamatay. Ang malamig at walang pagsisising sagot ng akusado ay nagdulot ng matinding galit sa buong bulwagan ng korte. Hindi na napigilan ni Mang Jose. Tumayo siya, itinuro ang kamay sa witness stand at sumigaw habang lumuluha. Walang puso! Hindi ganyan ang asawa ko. Ang asawa ninyo ang walang hiya na pumilit sa asawa ko. Kung papatayin ninyo ang asawa ninyo, bahala kayo, ngunit bakit ninyo pinatay ang asawa ko? Ang anak ko ay napakaliit pa, nawalan na siya ng ina. Alam ba ninyo yan? Ang matinding iyak niya ay nagpatahimik sa buong bulwagan ng korte. Kinailangan pa ng mga security personnel na lapitan siya at tulungan siyang umupo upang manatiling kalmado. Sa pahintulot ng korte, pinahayag ng legal na kinatawan ng pamilya ng biktima ang kanyang opinyon. Sa nanginginig na boses, dahil sa sakit, hiniling ni Mang Jose sa hukuman na ipataw ang pinakamataas na parusa bitay kay Ginang Isabel de la Cruz upang maibalik ang hustisya sa kanyang namatay na asawa. Nagpahayag din ang kinatawan ng pamilya de la Cruz ng matinding galit sa malupit na kilos ng akusado at hiniling ang pinakamahigpit na parusa ayon sa batas. Naging matindi ang diskusyon. Ang prosecutor na humahawak sa kaso ay naglahad ng matatalas na argumento na nagpapatunay na ang kilos ni Ginang Isabel de la Cruz ay bumubuo ng pagpatay na may mga aggravating circumstances, pagpatay ng 2 tao sa paraang malupit at pagsasagawa ng krimen sa isang malagim na paraan. Ang kilos ng akusado ay partikular na seryoso, hindi lamang sa pagkuha ng buhay ng 2 tao ng ilegal kundi nagdulot din ng takot at galit sa publiko na sumira sa tradisyonal na moral na halaga. Hindi nagpakita ng pagsisisi ang akusado kaya kinakailangan na ipataw ang pinakamataas na parusa upang ganap na alisin siya sa lipunan para sa pagtuturo at pangkalahatang pagpigil. Napakabigat ang araw ng trabaho para sa abogado na itinalaga para ipagtanggol si Ginang Isabel de la Cruz. Nahaharap sa mga hindi maikakailang ebidensya at pahayag, hindi niya kayang ipagtanggol na inosente ang kanyang kliyente. Maaari lamang niyang subukang ilahad ang mitigating circumstances na nagsasabing ang krimen ay nagmula sa malalim na ugat na problema,
na dulot ng kasalanan ng biktima, si Ginoong Rafael de la Cruz, na nakiapid na nagdulot ng matinding pinsala at pagkabahala sa emosyonal na kalagayan ng akusado. Hiniling niya sa hukuman na isaalang-alang ang salik na ito upang bigyan ng akusado ng pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, ang mga argumentong ito ay lumitaw na mahina at hindi nakakumbinsi sa harap ng kalupitan at partikular na seryosong kahihinatnan ng kaso. Matapos magpulong, bumalik ang hukuman sa silid ng paglilitis. Ang buong bulwagan ay tahimik, humihinga ng pigil na naghihintay sa huling desisyon. Sinimulan ng presiding judge, si Hukom de la Paz, ang pagbasa ng hatol. Ang kanyang boses ay malinaw at matalas. Inaanalisa ang bawat kilos, bawat detalye ng kaso mula sa legal na pananaw. Kinilala ng korte na ang kilos ni Ginang Isabel de la Cruz ay partikular na mapanganib sa lipunan, na sabay-sabay na kumuha ng buhay ng 2 tao. Ang motibo ng krimen ay nagmula sa pagkainggit, ngunit ang paraan ng pagsasagawa ay lubhang malupit, may pagpaplano, maingat na paghahanda na nagpapakita ng matinding pagwawalang bahala sa batas at buhay ng tao. Matapos magawa ang krimen, ang akusado ay nagtago pa ng mga bangkay at nagkwento ng pagtataksil at pagtakas upang itago ang krimen na nagdulot ng hirap sa investigasyon. Sa paglilitis, hindi nagpakita ng pagsisisi ang akusado na nagpapahiwatig na wala na siyang kakayahang magbago at mareporma, kaya kinakailangan na ipataw ang pinakamahigpit na parusa. Dahil sa mga kadahilanang nabanggit, malakas na tinig ng hukom, ang hukuman ng Maynila ay nagpasya na ideklara ang akusado na si Ginang Isabel de la Cruz na nagkasala sa pagpatay. Inilapat ang Seksyon 123, Talata 1, mga punto B, N, P, Seksyon 52, Talata 1, Seksyon 57 ng Revised Penal Code, sentensiyang kamatayan. Ang 2 salitang sentensiyang kamatayan ay lumabas na parang malakas na hampas ng martilyo. Ang buong silid ng paglilitis ay naghiyawan. Ang pamilya ng mga biktima ay humikbi ng malakas. Ang luha ng sakit ay hinaluan ng kaginhawaan nang sa wakas ay natupad ang hustisya. Yumuko si Mang Jose. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig ng tahimik. Para naman kay Ginang Isabel de la Cruz, nang marinig niya ang huling hatol, ang malamig na maskara na pilit niyang isinuot sa buong paglilitis ay ganap na bumagsak. Ang kanyang mukha ay putlang-putla, walang dugo. Nanlaki ang kanyang mga mata, nawala ng pag-asa, hindi makapaniwala sa narinig niya. Ginulong-gulong siya at pagkatapos ay bumagsak. Hirap na inalalayan siya ng 2 pulis upang makatayo at igiya palabas ng silid ng paglilitis. Ngayon, wala na ang kanyang pagmamataas. Wala na ang kanyang paghamon. Nanatili lamang ang kaawa-awang imahe ng isang taong sentensiyado sa kamatayan na nahaharap sa pinakamalungkot na wakas para sa kanyang sariling krimen. Ang sentensiyang kamatayan para kay Ginang Isabel de la Cruz ay nagtapos ng isang nakakapanindig balahibong kaso, ngunit ang sakit na iniwan nito ay patuloy na mananatili. 2 buhay ang nawala. Isang bata ang biglang naulila sa kanyang ina, 2 pamilya ang nawasak. Lahat ay nagmula sa pagtataksil sa relasyon ng mag-asawa, mula sa pagkainggit na nagpabago sa isang babae na maging isang demonyo. Ang kaso ay isang mahalaga at masakit na aral tungkol sa nakakatakot na kahihinatnan ng hindi pagkontrol sa emosyon, ng pagpili ng karahasan at krimen upang malutas ang mga salungatan sa buhay. Mula sa isang pares ng panty at isang kondom, nagsimula ang trahedya at nagtapos sa isang sentensiyang kamatayan na nag-iwan lamang ng luha, pagkawala at sakit na hindi kailanman mawawala.